Lubos ang kasiyahan ng pamalang lungsod ng Cabanatuan matapos tanghaling first place winner ang Barangay Mabini Extension bilang Most Outstanding Barangay 2025 sa ilalim ng Rabies Prevention Program. Ang pagkilalang ito ay patunay ng aktibong pakikilahok at matibay na dedikasyon ng barangay sa pagpapanatili ng kaligtasan at kalusugan ng komunidad maging ng mga alagang hayop. Samantala, ginawaran naman ang Barangay Daan Sarili ng second place habang ang Barangay Pagas ay nagkamit ng third place sa parehong kategorya. Ang mga parangal ay ginawad ng Cabanatuan City Veterinary Office bilang pagkilala sa mahusay na pagpapatupad ng mga programa at inisyatiba laban sa rabies sa kanilang nasasakupan. Binigyang diin ng City Veterinary Office sa pamumuno ni Dr. Lorna Fajardo Rivera, Chief Veterinarian, ang tagumpay ng mga barangay ay bunga ng sama-samang pagkilos ng mga opisyal ng barangay, barangay health workers, volunteers at mga responsableng pet owners na patuloy na sumusuporta sa mga kampanya laban sa rabies. Bilang pagdiriwang ng naturang tagumpay at bilang bahagi ng patuloy na adhikain na makamit ang rabies-free Cabanatuan, isinagawa ang isang simultaneous stationary anti-rabies vaccination drive na dinuluhan ni Atty. Maita R. Vergara, ang kakambal ng alkalde ng syudad. Dumagsa din ang mga residente kasama ang kanilang mga alagang aso at pusa upang magpabakuna na nagpatunay sa mataas na antas ng kamalayan at kooperasyon ng komunidad hinggil sa kahalagahan ng rabies prevention. Ayon kay Dr. Rivera na ang ganito mga gawain ay mahalaga hindi lamang upang maiwasan ang pagkalat ng rabies kundi upang mapalakas din ang ugnayan ng pamahalaan lokal at ng mamamayan sa pangalaga sa kalusugan ng tao at hayop. Sa kabuuan, ang pagkilalang iginawad sa Barangay Mabini Extension, Barangay Daan Sarili at Barangay Pagas ay nagsisilbing inspirasyon sa iba pang barangay ng lungsod na paigtingin pa ang kanilang mga programa at aktibidad tungo sa isang ligtas, malusog at rabies-free na Cabanatuan. Muling pinagtibay ng Police Regional Office 3 PRO3 ang kanilang mahigpit na kampanya laban sa illegal na droga matapos madakip ang isang itinuturing na high-value individual sa isang bypass operation sa Barangay Kalipahan, Talavera nitong Sabado ng umaga, December 20, 2025. Isinagawa ang operasyon bandang alas 9:50 ng umaga sa pangunguna ng Special Drug Enforcement Team ng Talavera Municipal Police Station. Katuwang ang Police, Intelligence Unit at Provincial Police Drug Enforcement Unit ng Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon matapos ang masusing beripikasyon ng impormasyong nakalap at sa pagpag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nahuli ang suspek habang aktong nagbebenta ng hinihinalang shabu sa isang pulis na nagpanggap na buyer. Nakumpiska mula sa kanya ang tinatayang 270 gramo ng hinihinalang shabu at ang marked money na ginamit sa transaksyon. Tinatayang aabot sa mahigit 1.8 million pesos ang halaga ng mga nasabat na iligal na droga. Dinala ang suspek at ang mga ebidensya sa Talavera Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon, imbentaryo at pagsasampa ng kaukulang kaso alinsunod sa umiiral na batas. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., ang nasabing operasyon ay patunay ng tuloy-tuloy at sistematikong pagpapatupad ng batas laban sa mga sangkot sa iligal na droga na banta sa katahimikan ng mga komunidad. Dagdag pa niya, nananatiling matatag ang hangarin ng kapulisan na protektahan ang mamamayan at sugpuin ang kriminalidad sa ilalim ng PNP Focus Agenda. Binigyang diin din ng PRO3 na ang naturang operasyon ay alinsunod sa advokasya ng Philippine National Police na 3 Ps: Protect the people, pursue peace and order, at promote professionalism. Habang patuloy nilang pinaiigting ang mga hakbang upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa buong Central Luzon.
Napatunayan ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng komunidad sa kapulisan matapos makabawi ng isang baril at mga bala ang pinagsanib na pwersa ng pulisya noong December 19, 2025 bandang alas 13:30 ng hapon sa Barangay Santa Lucia Old, Zaragoza, Nueva Ecija. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng impormasyong ibinahagi ng isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na kusang loob na sumuko sa 1st Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija Police Provincial Office noong December 4, 2025. Ayon sa pulisya, malaking tulong ang naging papel ng dating rebelde sa pagtukoy ng kinaroroonan ng nakatagong armas. Pinangunahan ng NEPO 1st PMFC ang Search and Retrieval Operation katuwang ang Zaragoza Municipal Police Station o MPS, Licab MPS, Quezon MPS, NEPO PIU at PIT NERIU 3. Sa naturang operasyon, na-recover ang isang caliber 38 na revolver na walang serial number at 4 na bala ng parehong kalibre. Isa sa ilalim sa tamang dokumentasyon at disposisyon ng nasabing baril at mga bala sa impila ng 1st PMFC NEPO. Binigyang din ng pulisya na ang ganitong mga operasyon ay mahalaga upang maiwasan ang paggamit ng iligal na armas sa krimen at mapanatili ang kapayapaan sa lalawigan. Patuloy namang hinihikayat ng Philippine National Police ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya bilang bahagi ng sama-samang pagsisikap para sa isang ligtas at maayos na komunidad.